proof thing na lumabas sa bunganga. Oh. Bakit daw big deal sa akin yun? Eh ano lang naman doon? It's social media. Fucking proof thing na lumabas. Okay. That was 10 a.m. ng umaga. Buntis ka nito? Oo, 6 months ako kay Maria. Natutulog ako ng hapon na nap time. Bigla siyang pumasok sa kwarto. Binuhusan niya ako ng tubig. As in, binuhusan niya ako ng tubig. Basang-basa yung kama. Pinagmumura niya ako. Sabi niya, ina mo, ganyan. Para daw binibig deal ko daw yung mga ganun. Kasi siguro, sumama ang loob niya dahil nabuking ko siya. Mo, ganyan. Tapos dinuro-duro niya ako habang nakahiga ako sa kama. Ayan hindi ko nilabas yan. Ngayon lang. Kaya isa to sa mga bawsi na sampa ko sa kanya. Pag bumalik dito sa Pilipinas yan, bawsi yan eh. Tapos nun, binuhusan ka ng tubig? Basang-basa ako, Mars. Pati yung kama ko, basang-basa. Galit na. Walang kaabog-abog? Wala, nagulat ako. Walang kaabog-abog. Bumasok siya sa CR. Paglabas niya, may dala-dala na siya nung binuhusan niya akong ganun. Ina mo ka. Na mo. Ano reaction mo nun? Di syempre na. Gumanti ka ba? Mars, maselan yung lagay ko. Oo nga, actually. Di ba, alam mo yan, maselan yung pagbubuntis ko kasi edad ko nun 45. So maselan na, di ba? Sa galit ko, kesa mag-abang-abot kami, nakakatawa, bahay ko yun, di ba? Akong lumayas, te. Ang laki ng bata, Mane, si Malia. Hindi maiwasan, mag-google niya yan kung anong nangyari. Ay, wala naman nakisisikreto sa kanya eh. Ako sa mga anak ko, lahat ng nangyari sa buhay ko, kahit si Maymay, alam nila na wala akong sinisikreto dyan. Sasabihin ko sa kanya, ngayon, sasabihin ko sa'yo, itong nangyari, itong tatay mo, itong klaseng ama, ngayon mag-decide ka. Hindi ko siya sisiraan sa anak niya. Sabihin ko lahat kung ano yung totoo. Sabihin ko talaga na ayaw sa'yo ng tatay mo na pinagbubuntis kita. Kasi yun ang totoo. Munti ka nang malaglag dahil sa tatay mo. Kasi yun ang totoo. Gusto mo makausap yung obligay ko na ninang mo, na ilang beses kanya sinalba para kumapit ka lang dahil sa stress dyan sa ama mo, munti kang mawala. Ngayon, mag-decide ka kung gusto mo pa rin si makita. Kasi yun ang totoo. Hindi ako magdadagdag ng kwento, hindi ako magbabawas. Sasabihin ko yung totoo. Dahil lahat naka-record yun eh. May record sa ospital eh. Kung ilang beses akong pabalik-balik doon dahil nagbi-bleed ako, nagdidelikado. Dahil sa stress sa kanya. So, ibig sabihin, yung vow si Mare ay saka lang maisasampa kung babalik siya? Naka-standby kami. Anytime niya pag bumalik siya dito, vow is a criminal case. Yung pinitsirahan niya akong gano'n, yung ginanong-ganon niya ako, na pinagmumura niya ako, na binasaan niya ako ng tubig. Grabe yun. Hindi mawawala sa isip ko yun. Wala kang pinagtapatan niya? Pero alam ng mga kasambahay ko, lahat ng mga kasambahay ko, naririnig nila. Tapos niligpit pa nila yung kama kasi basa eh. Yung si Annie, kahit wala na sa akin si Annie, she's willing to testify. Kasi siya nagligpit ng kami. Ang dami kong tinago. Sobrang ang dami. Matapang ka ba talaga o front mo lang yan? Hindi pa ba sapat to? Ikaw makakasagot niyan. Ano sa tingin mo? Sa nakikita mo? Kasi ako, pag bumalik talaga dito yan, another kasuhan na naman kami dalawa eh. Hindi ko siya titigilan. Ayan po mga kapatid, ilan pa lamang po yan ayon kay Pokwang sa mga karanasang inabot niya sa mga kamay nitong ama ni Malia na si Lee O'Brien. Romel, nung sabihin ni Pokwang yung gumanon siya, tapos sabi niya hindi mawawala sa puso at isip ko ito bilang babae, sobrang masyado akong naging emosyonal. Kasi pagka ganon, nawala na ang respeto, kahit may natitira pang pagmamahal, mawawala ng lahat yan, sabay-sabay, di ba? Isipin mo, nakahiga ka, 6 na buwan kang nagdadalang tao kay Malia, binuhusan ka ng tubig, di ba? Grabe. Oo. At walang pinanggalingan yun, nakakaloka. Galing daw sa CR, may dalang tabo, ginanon siya. Tapos, ang sabi niya, 6 na beses daw siyang pabalik-balik sa ospital, maraming beses, dahil nagbabadya na malaglag itong si Malia dahil sa sobrang stress. Nakakalungkot. Ito po mga kapatid, yung mga hindi natin alam na kwento kung bakit tayo pa ang sumisisi kay Pokwang sa nangyari sa kanila ni Lee O'Brien. Porke po ba hindi nagsalita yung lalaki nung una? Porke po ba hindi siya dumipensa? Si Pokwang na po ba ang may kasalanan sa lahat ng ito? Ayan, inilatag po niya. Sobra-sobra po ang naranasan niya kay Pokwang. Kaya ngayon, ano po ang maiiwan sa ating isip? Karapat-dapat ba ang ginawa niya na pagpapadeport kay Lee O'Brien? Mali ba ang ginawa niyang pagpapaalis dito sa ama ni Malia, di ba Romel? Oo, eto na talaga ang kwento na gusto nating marinig. Sana dati pa nga niya to sinabi para lang hindi na nahusgahan si Mamang. Pero ngayon, mukhang babaliktad na ang kwento at maiintindihan na nating lahat si Pokwang kung saan siya nanggagaling ng bongga. Di ba?
Alam mo, sabi nga niya kung papaano niyang binuo ang pagkatao ni Lee O'Brien sa kanyang pamilya, unang-una. Pangalawa, sa publiko. Siyempre, ganun nga naman ang babae nagmamahal. Talagang ipagkakapo niya ang lalaki, hindi siya maglalabas ng mga hindi kagandahang katangian, ika nga, yung mga ugali. Dahil gusto natin na, ika nga niya, si Amalia gusto niyang lumaki na buo ang pamilya, di ba? Pero ganun pala talaga nangyari sa kanya, no? Pati yung nung nabuking niya na nagla-like doon sa sexy girl, di ba? Nakakaloka yun. Kawawa. Grabe ang tiniis. Na ang tanging kasalanan lang ni Pokwang sa istoryang ito ay ang magmahal siya. Yun lang. Yun, ang pinakamaliwanag. Magmahal lang siya. Nakakalungkot. Siguro po mga kapatid, magkakaroon na po tayo ngayon. Hanapin po natin sa ating puso ang pag-intindi, pang-unawa sa naganap kay Pokwang para maintindihan natin talaga kung saan siya nanggagaling. Di ba? Tsaka ngayon, di na siya ngayon ipagsagot-sagot ni Pokwang sa mga basher. Tama yun kasi yun ang paraan niya para mailabas niya yung sama ng loob niya na Yung pala yun, doon natin makukuha yun na gusto niyang ilabas yung sama ng loob niya. Yung sabi nga niya, wala na akong pakialam dahil hindi naman nila alam kung ano ang nangyari sa akin at ano ang tiniis ko, ang sinakripisyo ko para sa lalaking yan. Sabi niya, kung sakali nababalik pa ng bansa itong si Lee O'Brien, ay kakasuhan pa rin niya ng bawsi. Criminal case nga naman yon. Kasi hindi nagsusuporta yung lalaki kay Malia. Kung yung nandito na, sabi niya, hindi na nagsusuporta. Yung pa kayang nasa malayo na ngayon, magsusuporta pa kaya ito? Yun ang sabi niya.